Magandang araw sa inyo. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng buhay ko bilang isang OFW. Alam naman natin lahat na mahirap ang mag-abroad. Una sa lahat, mahirap iwan ang pamilya. Mahirap maiwan yung mga nakasanayan nating lugar na puntahan. Mahirap iwan yung mga bagay na nakasanayan nating gawin. At higit sa lahat, ay mahirap umiwas sa tukso na siyang kadalasang nagiging sanhi ng pagkasira ng isang matibay na relasyon at pamilya. Maaaring ang iba sa inyo ay naranasan din ang sa akin. At maaaring ang iba naman ay nasa ibang kalagayan. Pero isa lang ang masasabi ko. Ito ngayon ang araw-araw kong pinaglalabanan bilang isang OFW. Ang mahulog sa ibang babae at magkasala. Itago niyo na lang ako sa pangalang Juan. Nag-work ako bilang OFW dito sa Middle East. 2012, nung una akong makarating dito sa Middle East. May nobya akong iniwan noon sa Pilipinas. At noong panahon na yon, ang nasa isip ko lamang ay magpayaman. Pinaintindi ko naman sa girlfriend ko noon na kailangan kong mag-abroad dahil sa hirap ng buhay sa Pinas. At isa pa'y makakatulong din yun sa kanya sa kanyang pag-aaral dahil third year college pa lang siya nung time na yun. Babe, 3 years na tayong magkahiwalay. I miss you na, sabi ng nobyo kong si Alicia sa kabilang linya. Konting tiis, babe. Pag nakaipon, babalik na ako dyan. I miss you din. O sige, basta pag uwi mo, babawi ka ha. Lalo na sa kama. Oo naman babe, hayaan mo pag uwi ko, sigurado hindi ka makakalimot. Babe naman eh, lalo lang kitang namimiss yan. Ganon kami maglambinga ni Alicia. Hindi nga lang madalas kaming nagkakausap na. Masyado na kasi akong busy at pag uwi ko'y pagod na rin. Isa pa, busy rin siya sa Pinas at may pinagkakaabalahang maliit na negosyo. Ilang taon ding natuon ang atensyon ko sa trabaho para na rin sa aking pangarap. To cut the story a little bit shorter, lalo kong pinagbuti ang sarili ko sa trabaho. At dahil doon, na-promote ako bilang isang manager. Nung naging manager na ako, pinayagan ako ng company namin na mag-live out o yung tumira sa labas ng kumpanya o company accommodation. At lumipat ako sa isang pilya. Ang napili ko, yung tinatawag nila na partition o yung kwarto sa loob ng isang kwarto. Kung OFW ka, alam mo ang sinasabi ko. Natsyempo na ang kapartition ko ay si Joy. Isa ring OFW na katulad ko. Nag-work naman siya sa isang parlor. Dahil unang beses, naninirahan ako sa ganoong bahay, sobrang ingat ko sa galaw ko. Dahil nahihiya ako na baka makaistorbo ako. Isang araw, maaga akong umuwi from office. As usual routine, pagdating ko ng bahay, diretso sa room, sa partition ko. At sakto wala pa si Joy, kaya nagpa-music ako at nahiga sa kama habang nag-aantay ng oras. Napansin ko na lang na may dumating sa kwarto at naisip ko na andyan na si Joy. Anyway, si Joy pala ay 25 years old. May katangkaran, nasa tansya ko ay 5'5". Ako naman pala ay 5'6". Slim ang katawan, pero nasa kanya ang mga katangiang pisikal na hinahanap-hanap ng mga lalaki. In short, sexy at nakakaakit talagang tignan. Aga mo yata, puna ni Joy. Opo te, wala kasing ginagawa sa office. Hala, ate daw, Joy na lang. Hindi ako sanay sa formality. Kumain ka na? Sabi niya. Hindi pa nga eh. Papahinga lang saglit. Sabay ka na sa akin. Yung ibang kasama natin mamaya pa darating para may kasabay ka naman. Lagi ka na lang kasing late dumadating. Tapos na kaming kumain. Wala ka tuloy nakakasabay. Dagdag pa niya.
Sa totoo lang kasi, late talaga akong umuwi at pagdating ko, halos lahat na ay nasa sarili ng kwarto. Sige Joy, salamat ah. Sakto namang aalis ako ng partition ko para mag-CR. Napansin ko na nakabukas ng kaunti yung pintuan ng partition ni Joy. Sa pader nakasabit yung isang salamin at nakita ko siyang na nakaupo sa kama niya hawak ang cellphone niya. At nagulat ako dahil naka-undis lang siya. Feeling ko lalagnatin ako ng mga oras na yun dahil hindi ko talaga inaasahan yun. Maya-maya, tumuloy na ako para mag-CR. Pagkatapos mag-CR, ay bumalik agad ako sa kwarto ko. This time, sarado na ang pinto ni Joy. Sobrang kabado ako dahil baka nahuli niya ako at nagalit siya. So tahimik lang ako at tinatansya ang sitwasyon. Pero hindi pa rin maalis sa isip ko ang napagmasdan ko kay Joy. Sobrang puti at kinis ng katawan niya. Dagdagan pa ng may maamong muka. Maya-maya, narinig ko na lang na tumayo siya at lumabas. After ilang minuto, tinawag niya ako para kumain. Lumabas na rin ako para hindi niya isipin na bastos ako. Pero nagulat na naman ako nang mabungaran siyang nakatalikod sa may lababo at sobrang nakakaakit. Sa suot niyang cotton shirt na sa sobrang iksi, halos maaninag na ang lahat sa kanya. Sobrang natuon ang pansin ko kay Joy at alam ko sa sarili ko na nababastos ko na siya ng palihim sa aking paningin na ayaw pa rin magpaawat. Pero para hindi halata, umarte ako na parang wala lang nung humarap siya sa akin. Nakakahiya naman, naistorbo pa kita, sabi ko. Ano ka ba? Masanay ka na. Ganito talaga dito. First time mo bang mag-live out? Oo kaya nakakapanibago. Lalo na't hindi ko alam yung routine. Okay lang yan. Sa umpisa naman talaga ganyan. Pero masasanay ka din. Feel at home lang. Nakangiting sabi niya. Maya-maya, tinulungan ko na siya na magsandok. At nang kakain na kami, magkaharap kami sa lamesa nung umupo. Doon ko lang napansin na sobrang nipis din pala nung suot niyang white shirt. Kaya hindi ko na naman maiwasan na pagmasdan siya sa tuwing hindi siya nakatingin sa akin. Hindi naman siguro niya napansin dahil busy siya sa paghimay ng ulam. Ang dami naming napag-usapan. Buhay-buhay. Ganito, ganyan. Basta madami na hindi ko na halos maalala pa. Gawa ng panakaw-nakaw ko na pagsulyap sa kanya. Hanggang sa natapos kaming maghapunan at ako na ang nagugas ng pinggan bilang ganti sa pagluto niya para sa akin. Pasasalamat na rin dahil hindi lang sa tiyan ko ang busog, pati na din ang mata ko. The next day, maaga na naman ako sa trabaho. Pagdating ko ng gate, nakita kong nakatayo si Joy sa labas. Good morning po. Ang aga mo yata, sabi ko. Oo may meeting kami. Kaya palang formal mo. That time kasi naka-business attire siya. Naasiwa na nga ako Ang init. Hindi ako sanay sa ganito. No choice lang talaga, sabi niya. Bakit kasi ang aga mong lumabas? Sino bang inaantay mo? Boyfriend mo? Tanong ko. Nasa Pinas yung hobby ko. Yung car lift ko, hinihintay ko. Ang tagal niya Car lift? Yun yung service sa atin sa Pinas. Doon ko napag-alaman na may asawa na pala si Joy. Nabigla ako dahil hindi halata. Para siyang dalaga. Siguro baka wala pa silang anak. Yun ang iniisip ko ng mga panahong yun. Gusto mo sabay ka na? Saan ka ba? Question ko sa kanya. Buti ka pa may kotse. Okay lang? Next time na lang siguro. Salamat. Okay, sige. Ingat. Pagtatapos ko sa usapan. Umalis na rin ako at mula sa side mirror ko, tanaw ko pa rin siya at iniisip pa rin ang nakakaakit niyang itsura na tumatak sa isip ko. Nakarating ako ng maaga sa work
At usual, uwi pagkatapos. Medyo napaaga ulit ako. At pagdating ko ng bahay, diretso na naman ako sa kwarto. Wala pang minuto nang naramdaman ko na dumating na rin ng kwarto si Joy. Nakaramdam ako at tumahimik. Then biglang, "What time he will come?" Boses ng matandang lalaki na sa tingin ko ay hindi Pinoy dahil sa kanyang wika. "He was always late, so please hurry," sagot naman ni Joy. Napaisip ako, sino to? Bakit nagbubulungan sila? Maya-maya, bigla akong narinig si Joy. "I miss this. I miss you, boss. I miss you too." Sabay narinig ko ng bahagya ang gigil na palitan nila ng halik. Sa isip-isip ko hindi nila alam na nandito ako, na kanina pa ako, kaya malakas ang loob nila. Napaisip ako, si Joy, hinahayaang pagsawaan siya ng iba kahit may asawa siya sa Pinas. Lumakas ang tibok ng puso ko. Rinig na rinig ko sila, lalo na si Joy na halos mabaliw ng mga sandaling yun habang sinasambit ang pangalan ng boss niya. Hindi ko alam kung papaano yung gagawin ko. Nakakahiya kapag nalaman na nandito ako sa kabilang partition lang. Tapos bigla na lang tumahimik. At saka malas-malasan, napakilos ako at tinamaan ko yung baso ko at nahulog. At biglang tahimik sila sa kabilang partition. Ako naman ay biglang napatigil. As in, tigil kahit sa paghinga. Kinakabahan ako. Patay. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kahit ganoon, alam kong hindi pa rin sila nagpaawat. Dahil may naririnig akong pagkilos mula sa kabila, pero walang nagsasalita. After nun, dinig ko ang pagbukas ng pinto ng partition, tapos pinto ng silid. Napapaisip ako, anong sasabihin ko? Kinakabahan ako. After ilang minuto, bumukas ulit yung pinto ng silid, tapos pinto ng partition niya. Akala ko, hindi siya magsasalita pero tinanong niya ako, "Kanina ka pa ba dyan, Juan?" "Hindi po, halos kararating lang." Pagsisinungaling ko. "Ganun ba? Kain ka na." "Masama pakiramdam ko kaya matutulog na muna ako," sabi niya. "Sige po," maiksing tugon ko. Sa isip-isip ko, masamang pakiramdam or pagod kay boss? Simula nung gabing yun ay parang naging mailap sa akin si Joy. Hindi ko alam pero sa tuwing makakasalubong ko siya, hi lang ang sinasabi niya, sabay hindi makatingin sa akin ng diretso. Sa isip-isip ko ay napagtanto niya siguro na narinig ko sila ng boss niya nung may mamagitan sa kanila. Isang araw, nagkataong sabay kaming umuwi ni Joy. Nagkasalubong kami sa gate pa lang ng bilya. Ngumiti siya sa akin at may sinabi, "Juan, birthday ko nga pala. Inom tayo mamaya ha?" "Happy birthday. O sige, tayo lang ba?" "Oo naman. Tayo lang naman na magkakwarto, di ba?" Nang gabing yun ay sinelebrate namin ang birthday ni Joy. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga buhay-buhay. Dito ko inamin na may nobya ako. At siya ring pag-amin niya na hindi daw sila magkaanak ng mister niya at may problema ang mister niya. Nakatatlong beer na kami at halatang lasing na kami pareho. Dahil namalayan ko na lang na nakasandal na si Joy sa aking balikat. Para kaming magkasintahan ng time na yon. Nang biglang bumulong si Joy sa akin. Napakalapit ng lips niya sa aking tenga. "Alam mo, alam kong narinig mo kami ng boss ko." Bulong niya. Napalingon ako agad sa kanya. Sobrang lapit ng mga mukha namin sa isa't isa. Siya ang unang umiwas ng tingin at muling nagsalita. "Siguro iniisip mo na malandi ako o maruming babae." May lungkot sa tono niya. "Hindi Hindi naman kita lubos na kilala para pag-isipan ng ganun."
Maya-maya ay biglang humagulgol si Joy. Umiyak siya. At sa puntong yon ay alam kong may malalim siyang dahilan kung bakit siya pumatol sa boss niya kahit may asawa na siya. Hindi ako umimik. Bagkus niyakap ko na lang siya sa kanyang braso at hinaplos para kumalma. Alam mo, Juan, ayoko man pero kailangan ko ng pera. Nagkasakit yung nanay ko at kulang yung sinasahod ko. Doon ay naunawaan ko si Joy. Tumangulang ako at nakinig. Pwede mo bang tabihan muna ako matulog sa kwarto ko ngayon? Malambing ang tono niya. At nagulat ako. Ha? Pero okay lang ba sa'yo? Alam mo na, lalaki ako at baka hindi ko na naituloy ang sasabihin nang bigla akong halikan ni Joy sa labi. Dahil lasing, ay gumanti ako at nakalimutan kong may nobya ako sa Pinas. Unti-unti siyang humaplos sa abs ko pailalim sa aking short. At sa puntong yon, wala na akong nagawa pa kundi tumugon. Hanggang sa namalayan na lang namin ang aming mga sarili na magkatabi na sa kama. Gigil na gigil kami at halos umarko ang katawan ni Joy nang dumapo ang halik at haplos ko sa kanya. Nang gabing yon ay walang pag-aalalang pinunan namin ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi ko inaasahan na aabot kami sa puntong ganun. Para kaming bagong mag-asawa na walang kasawa-sawang sinulit ang gabing yon. Simula noon, mas naging close kami lalo ni Joy. Parehas kaming nagkasala at hirap nang iwasan pa ang tukso, lalo't magkatabi lang ang kwarto namin. Sa ngayon, hindi ko alam kung may mukhang iyaharap pa ako sa aking nobya sa Pinas. At hindi ko alam kung mapapatawad ba niya ako sa oras na malaman niya ang lahat. Gustuhin ko mang iwasan, pero tinuring akong mister ni Joy sa kabila ng lahat. Pinagluluto niya ako ng ulam at pinaglalaban ng damit. At sa tuwing magkakasakit ako, andyan siya para asikasuhin ako. Sa ngayon ay gulong-gulo ako. Hindi ko alam ang aking gagawin. Kaya bago ko tapusin, ay nais ko sanang humingi ng payo sa inyong mga listeners. Dahil napakahirap pala talagang iwasan ng tukso kapag nasa malayo tayo. Hanggang dito na lamang po at paalam.